magandang hapon mga utak teleserye. Pag ang mga ganitong hapon, magdi-discuss tayo ng walang kinalaman sa content ko paggabi, 'di ba? Iba ang content ko sa gabi, may main content ako eh. Ang main content ko kasi pag-usapan ng paranormal, kaya nga PO, paranormal, 'di ba? Mag-usap tungkol sa paranormal, kung ano yung ano. Pero pag hapon, free akong mag-discuss ng kahit na ano. Well, merong nag-PM sa akin, ito si Ma'am Ashley Mendoza, 'di ba? Nag-send sa akin ng link ng video. So, tiningnan ko itong video na sinend niya sa akin. Ito yung mga reaction videos ni Makagago kahapon. Yung kay AC Garage, tsaka kay Ato, yung inano niya si Josh Cullen, 'di ba? So, tingnan nga natin kasi ayoko naman na reakan yung nireakan ni Makagago. Ang kasi sariling reaction ni Makagago yun eh. Nag-dive ako dun sa mismong topic, no? Unahin natin to si AC Garage. Pinunta ko yung page ni ito yung nakita ko, no? Yung post na to. Si AC Garage, alam nyo na yung issue dito, no? Yung issue dito kay AC Garage, yung mga palyado yung sasakyan niya. May mga nagrereklamo na maganda yung condition daw eh. Then aalis siya dun sa pagka nakuha na yung sasakyan, titirik. Tapos problemado yung buyer, parang hindi niya napapansinin, 'di ba? Yun ang naging unang problem ni Ngayon, siguro humihina na yung negosyo, 'di ba? Gumagawa siya ng marketing strategy. Hindi lang ito yung na-uncover natin, no? Na may hindi naman na mention si Makagago na i-mention natin ngayon, 'di ba? So, 'di ba, may pasusi-susi pa, no? 'Di ba pag sino nakabili diyan ng nung naka-loan ako ng BIOS before. 'Di ba, BIOS lang ang kaya ko noon eh. May ganyan eh, yung susi na pinapakita mo na congratulations, may new car ka na. So may pagganito din si AC Garage. So ang sinisimbolize nito, nakabili sila ng bagong unit sa kanya. Not actually bago kasi mga second hand to eh. So pinapalabas ni AC Garage na kahit na ganyan ang ginawa nyo sa akin, may mga nagtitiwala pa rin. Kasi may mga post ito na yung salamat sa tiwala, 'di ba? Ayan for example, ito parang pinapakita niya dito, salamat po sa tiwala, bossing, 'di ba? Mga ganyan. Sale agad, walk-in na. So pinapalabas niya talaga na talagang bumibenta pa rin siya. Pero kung mapapansin mo dito sa mga, ang dami nito eh. Ang daming nakalkal yung mga netizen na parehas ang plate number, 'di ba? So ito. Ang na-mention pa dun sa Makagago, nagbago na siya ng name. Dati siya eh. Dati siya AC Garage, 'di ba? Ngayon A&A A&A Cars na yung name ng page niya. Pero same logo pa rin. Tapos yung mismong main account niya, Angelica Tapia na yung name. Diba? Siguro asawa niya yon or girlfriend niya yon, yung ni-name niya nun. So, ito pa yung na-uncover ko dito kay AC Garage. Doon muna tayo doon sa dito sa marketing niya na to. Marketing kasi ito eh. Yung ganyan eh. Ito kasi deception ito. Para ba kasing pinapalitaw mo sa mga tao na may tiwala pa rin sila sa'yo. Sa totoo lang, parang lalo ka malulubog nito. Naalala niyo yung scandal ng Nokia na cellphone, na sila yata yung una nag-introduce
ng stabilization sa camera eh. 'Di ba? Parang pinapalabas nila, wait lang ha. Papakita ko sa inyo. Panloloko din 'yun sa ano sa mga consumer eh. Nokia camera. Tingnan natin yung Nokia camera scandal. May ad sila noon. Ito 'yun oh. Nahuli kasi ng netizen to, sana hindi ako ano nito. Kasi sila parang sila yata yung nagpauso ng OIS. Bagong-bago pa lang OIS nito. Kailan ba itong video na to? Matagal na itong video na to. Ito 2012 pa yata ito. So bago pa lang yung nung 2012 bago pa lang yung camera ng cellphone na may OIS, 'di ba? Yung para maging stabilize yung yung pagka nag-video ka hindi maalog. Kasi nung araw kasi ang mga camera ng cellphone, hindi ko na naabutan yun eh. Pag nagbi-video ka, ang yanig-yanig. 'Di ba? Lalo na pag tumatakbo ka, hindi mo ma-videohan ng maayos yung bini-video mo. Pag pinlay mo, puro yanig na ang nakikita. Now, yung Nokia nag-add ng ganito na may OIS daw yung cellphone nila. Ano to, early 2010s to eh. Yung Nokia Lumia, kung matatandaan nyo. Ayan oh. Diba? So, kinukumpara dito. Ganito daw ang itsura pagka... Dali, baka mamaya makapiright na naman ako eh. Ganito daw itsura pagka may OIS, optical image stabilization, sa wala. 'Di ba? So ito yung ad Makikita mo dito pag naka-off yung OIS mayanig, pagka naka-on, smooth siya, smooth. Eh ang problem dito ganyan daw ang kuha sa Nokia. Nung nadiskobrehan ng mga netizen habang sinushoot ito, makikita dito, hindi pala sa cellphone sinut, dito sa reflection ng bintana. Kung makikita nyo, hindi pala cellphone ang gamit. Professional camera pala yung pinang-shoot sa kanya doon sa babae, hindi cellphone. Pero dito sa umpisa ng cellphone daw yung pinang-shoot sa kanya. Nagigets nyo Nagigets nyo yung problem? Dito nagkaroon ng problem ang Nokia kaya nawala ng gana yung mga tao sa false advertisement tama ba? Yung ginawa dito, niloko yung mga tao na ganyan ka ganda yung camera ng Nokia noon. Ayun nahuli yung cameraman dito sa reflection ng hindi nila na-edit. 'Di ba? Ang ganda ng kuha ng camera. Parang ganito yung ginagawa ni Easy Garage para makabenta lang ba. Palilitawin na yung hindi totoo. Para pala marami pa rin naman bumibili kay Easy Garage 'di ba? May engganyo yung iba. Lalo na yung mga taga-probinsya na hindi masyado naiintindihan, o lalo na yung mga baguhan diyan sa kotse-kotse na yan. Wala naman akong gaanong alam din sa kotse-kotse na yan. Ang alam ko lang noon, pag may sira, dadalhin ko sa kasa, check upin ng kasa. Wala akong alam yung ako yung gagawa-gawa. Wala akong alam sa ganyan eh. Lalo na siguro katulad ko, Siyempre iisipin ko, marami pa rin naman palang bumibili. Siguro yung mga nasisira kay AC Garage ay isolated lang yon. 'Di ba? Yun ang iisipin ko. So, ito, may nadiskobrehan pa dito sa ginawa ni AC Garage. Ngayon, nagdahilan si AC Garage eh. Sabi ni AC Garage daw, 'di ba nahuli siya na namemeke ng mga pinagbentahan niya ng kotse. Sabing ganon, nung nag-post na to sa Honda City, Philippines. Tingnan natin na. Sabi mo, Boss AC Garage, kaya nadodoble ang buyer sa isang unit dahil upgrade swap daw. Yun ang katwiran ni AC Garage.
nag-a-upgrade tapos sinaswap daw. 'Di ba? Ginagawa nila. So 3 weeks pa lang nag-a-upgrade na agad ang buyers mo. Ang yayaman pala nila ha, para sa mga tao na budget meal lang ang hanap. Kaya hindi ako naniniwala sa social media sellers. Dapat talaga meron tayong ganito palagi pag nag-check. So may link na binigay. Ayan o, January 3 binili. Tapos 2 hours ago, may bago na namang uling buyer. So another kasinungalingan na naman to, men. Upgrade swap daw kasi. Kapag, halimbawa, binili nung isa, siguro, nagamit niya na isa-swap uli, i-upgrade uli, di ba? Pero, tatlong buwan? Katarantaduhan, di ba? So, yun. Kaya dito talaga sa Pilipinas, men, marami talaga manluloko dito. Mahirap talaga magtiwala. Sasabihin ko sa inyo, kahit ako din, di ba? Huwag nyo rin akong pagkatiwalaan, kahit ako din. 'Di ba? Kasi ang gagawin niyo lang, i-double check niyo naman lahat ng sinasabi ko eh. 'Di ba? Ako okay lang naman, double check niyo din naman. Baka mamaya mali din naman ako sa sinasabi ko. Hindi lang dito sa video na 'to, mga kababayan ko, no. Yung mga sinasabi ko din, 'di ba? Inuulit ko, wala naman talagang perpekto. Ako ay makasalanan ding tao. Marami din akong kasalanan kasi kadalasan pag may dinidibang akong video, pagka natatalo na, ang dahilan sa akin, ikaw ba, perpekto ka? Hindi ako perpekto. Baka nga mamaya, minsan, yung mga dinidibang ko pa, mas makasalanan pa ako dyan eh. Mas karumal-dumal pa ang ginawa ko sa mga yan eh. 'Di ba? Hindi nyo alam. 'Di ba? Kaya lang, meron tayong isang topic na pinag-uusapan na doon lang tayo magi-stick. Walang kinalaman yun. Halimbawa, pinag-uusapan natin dito ang kamalian ni AC Garage, no? Ito lang kasi ang topic natin. Tapos biglang may magsasabi niyan, nako, yan si Bungo, alam ko yan, nakapatay yan, o nang-rape yan. Nang-rape yan ng tao. Walang kinalaman yung pang-rape ko. Dito sa pinag-uusapan natin, ito lang yun. 'Di ba? Kadalasan kasi, yan ang hindi ko naiintindihan din pagka hindi na mailusot yung mga fans nung tinatopic natin eh. 'Di ba? Yun ang hindi ko na nakukuha, no? Pati lalo na ang dami, katakot-takot yung mga comments sa akin, no? Kay Sampaguita girl. Pinipersonal na pati ako. 'Di ba? Ikaw nga nakamaskara ka, ganyan. Ikaw nga bakla ka. Pero ang pinag-uusapan natin yung mismong yung mismong topic na ito eh. Huwag tayong lalayo. Kung ano yung nasa video, yun lang ang katulad nun may nag-comment doon. Kupal ka din daw, sabi ni ganito eh. Malamang kaaway ko yung nagsabi. Kupal talaga ako sa mga kaaway ko. Wala namang kinalaman yung tapos sasabihin sa akin, hindi, nakapublic kasi ang video mo. Ang ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ko dito sa public, yun yung kontrahin nyo. Di ba? Hindi yung kupal ka doon daw kasi, patola. Anyway, move on tayo sa next, So, yun lang ang gusto kong message na iparating sa. Kahit ako, di ba? Yung mga sinasabi ko dito, suriin nyo din naman. Hindi ko na naman sasabihin na ako lang yung tama eh. Baka may mali din ako. Nagkakamali din naman ako. 'Di ba? Kaya nga ang gusto kong mangyari, magtulungan tayo. Kung mali ako, i-correct nyo ako. 'Di ba? Kapag kayong pinag-uusapan natin ay natanggap nyo naman sa sarili nyo na tama naman ako at hindi nyo naman makokontra, wala tayong magagawa, men. Dumadating talaga ang time na nagkakamali talaga tayo. At yun yung pinag-uusapan para doon tayo matuto. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko. So ito yung kay Josh Cullen, 'di ba? Nanalo daw ito nung sa Wish. Ano ba napanalunan nito? Panoorin nga natin. And the Wish Hip Hop Song of the Year Award goes Hip Hop Song of the Year Award. Josh Cullen, get right!
Di ba makaka-copyright tayo doon sa sound nun? Paano nangyari yun? So sabing gano'n ni Josh Cullen, paano nangyari yon? Na-surprise kasi siya na siyang nanalo. Kasi dyan sa ano na yan, madami din namang hip-hop artist na magagaling din. 'Di ba? Although na ito tatapatin ko kayo. Sa mga Pinoy, bibihira akong na magugustuhan ko na sound. Pero may mga galing din naman sila na siguro dahil hindi ko lang siguro type yung sound ng mga hip hop na Pinoy. Pero kasi 'di ba? Nagulat din siya sa sarili niya na nanalo siya. Itong si Josh Cullen, member ito ng SB19 yung parang boy band siya na inspired ng K-pop, tama? Yung parang grupo sila, yung parang mga BTS type. Yun ba yun? Tama ba? Pakikuha, hindi ko kasi kilala to eh. Di ba? Pero ayon dun sa sinabi ni Ato, parang ganon. So sabi ni Josh Cullen dito, Paano nangyari yun? Ay, hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Puta kami. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat din kami. Hip-hop Song of the Year, boss. Tayo na kahit yung lupaypay ni Haring Manggi, silat ka dun, boss eh. Hindi rin namin alam, boss. Huwag mo sa amin itanong. Pero pag-usapang P-pop, K-pop, di ba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Saludo, SB19. Pero hip-hop Song of the Year, putangin na, boss. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat kami, boss. so yun ang sinasabi ni Ato, no? Parang sinasabi dito hindi siya deserving. 'Di ba? Hindi siya deserving doon kasi nagulat din daw siya na nanalo. Ako naman, men, 'di ba? Kung akong tatanungin niyo, gusto ko ba ng yung mga K-pop na yan, yung mga P-pop. Ayoko niyan. Actually, nakabisado ko yung kanta ng BTS, yung Dynamite. Kabisado ko yun. Alam mo kung bakit? Every morning, dyan sa harap namin, yung anak na batang babae ni nanay, sa harap namin, nagpapatugtog yan ng Dynamite, yung mga BTS na kanta tuwing umaga. Yung, Dynamite. So, pag nagigising ako sa umaga, alam mo yun, kahit ayaw ko ng K-pop, araw-araw, naririnig ko talaga, men eh. Hanggang sa nararamdaman ko kahit nasa labas ako, kinakanta na sa isip ko. Pati yung mga sumikat na kanta na ayoko din, na nakakabisado ko dahil pinapatugtog nung anak ni nanay dyan sa harap. Di ba, men? Kaya lang, yes, siguro maaring tanggi ka. Kaya lang hindi maganda yung pagkakasabi ni Ato eh. Right naman ni Ato yan, na sabihin niya na hindi siya pero sana may pambawi man lang sana. Anyway, congratulations, 'di ba? Kasi minsan kasi ang tingin ko dito, ito yung tinatawag na panggi-gatekeep eh. Parang sabi niya kung ano ba sinabi ni Ato dito? Parang binabakuran niya na Paano nangyari yun? Ay, hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Puta kami. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat din kami. Hip-hop Song of the Year, boss. Tayo na kahit yung lupaypay ni Haring Manggi, silat ka dun, boss eh. Hindi rin namin alam, boss. Huwag mo sa amin itanong. Pero pag-usapang P-pop, K-pop, di ba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Saludo, SB19. Pero hip-hop Song of the Year, putangin na, boss. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat kami, boss. So parang ang sinasabi niya dito, walang karapatan ang katulad ni Josh Cullen kasi nga medyo may pagka K-pop yung datingan nito na pasukin ang mundo ng hip-hop. 'Di ba? Kasi nga naman stereotyping pag hip-hop, mga gangster 'yan eh, no? Gangster tapos yung mga talaga maangas, yung mga parang yung talagang mabibigat. Kasi ang tingin sa ang kadalasan kasing sa mga K-pop. Sasabihin ko ng K-pop kahit P-pop kasi doon naman talaga sila inspired eh. Yung mga babae, 'di ba, hinihiyawan sila ng medyo malamya, 'di ba? Ganun ang stereotyping ng K-pop eh. Pero hindi naiintindihan ni Ato kasi yung hip-hop kasi culture yun eh.
culture yon. I mean, parang ano yun eh, hindi naman yun lahi. Hindi naman, ano ibig ko sabihin? 'Di ba? Kahit na sabi mong Pinoy ka, Pinoy ang dugo mo. Ito, analogy lang naman ano, kapag ikaw ay pinanganak sa Amerika, yung culture ng Amerika ma-adapt mo na eh. Pwede ka nang tawaging American nun eh. Pero kung maintindihan nyo sana kasi, ang hip-hop kasi, culture yan. 'Di ba? Ang inaano mo diyan, yung sound kasi, 'di ba? May mga nag-judge eh. Malamang yung nag-judge doon hindi naman mga bobo yun eh. 'Di ba? May criteria na pumasok si Josh Callen doon. Kahit na sabihin kong ayoko doon sa kanta, napakinggan ko yung kanta ni Josh Callen eh. Parang okay lang naman, 'di ba? Hindi naman pangit yung kanta. Okay lang naman. Pero hindi ko rin gusto. Pero pasok naman sa hip hop. Pasok naman sa hip hop culture yung dahil nagkataon lang na galing lang sa boy band yung inaano mo, yung gini-gatekeep mo. 'Di ba? Tapos pinakinggan ko yung sinasabi mong Haring Manggi. Hip hop nga naman pero yun yung traditional hip hop talaga na alam mo eh. Parang ganito yan men may mga rock songs kasi napasok din sa hip hop. Nagko-crossover na kasi ngayon eh. Malawak na ang hindi yung nakakulong na lang tayo sa box. 'Di ba? Actually nga meron nga mga hip hoppers na nagko-crossover sa sa rock din eh. Kasi nga culture 'yan, 'di ba? Hindi yan sa lang, parang sinabi mo na squatter ka eh, 'di ba? Hindi ka pwedeng tumungtong sa sa lugar naming mga mayayaman. Bakit? 'Di ba? Tao din naman ako ah. Nasa 'yon? Kung pasok naman yung halimbawa nagkaroon na ng pera yung dating mahirap katulad ni Manny Pacquiao. 'Di ba? Si Manny Pacquiao, 'di ba dati mahirap pa sa daga, 'di ba? Ibig mong sabihin, nakilala kitang mahirap ka pa sa daga eh. Bawal ka dito sa subdivision namin ng mga milyonaryo kami dito. Mapera na si Manny Pacquiao eh. 'Di ba? Hindi nakilala ka na isa kang mahirap eh. Parang naman 'yon, pagiging naman 'yon, discriminatory kasi 'yon. Pwede. Ako sa mga sa mga may contest kasi minsan natutol ako sa resulta. Pero at the same time, wala akong magagawa. 'Yun ang pumasok sa yun ang pumasok sa mga judge eh, na magandang desisyon eh. Debatihan din naman siguro nila 'yan na siya yung mananalo. Kahit nga si Josh Callen, hindi niya rin alam na mananalo siya eh, 'di ba? Paano nangyari 'yon K-pop artist ako. 'Di ba? Pero nung time na na-nominate siya doon, ibig sabihin, may qualification talaga yung kanta niya at pinakinggan ko din naman. 'Di ba? Hip hop naman talaga. Ewan ko dito kay Ato kung ano yung niya. Yun naisip niya. Siguro may mga kabarkada siya doon na yung disappointment kasi minsan kailangan anuhin mo yan eh. Tanggapin mo rin minsan yan. Siguro may manok siya doon na inaakala niya talaga na yun ang mananalo. Tapos hindi nanalo, 'di ba? Anyway, nag-apologize naman ito. Kaya lang damage has been done eh. Pero maganda na rin ito na nag-apologize si Ato. Asan ba ang apology nito ni Ato? 'Di ba? Ngayon sa bahay, oras natin ngayon 7:13 at mabalik tayo dun sa pinag-uusapan natin kaninang umaga. Alam nyo naman tayo dito sa YouTube dun sa
nakasubaybay, actually pang 61 nating daily upload to. Sa mga nakasubaybay dito sa YouTube, alam nyo naman yung ginagawa natin araw-araw. Matapos nating ma-figure out yung error natin, naglalapag tayo sa mesa ng resolution. Bang! Diba, yung mga hindi nating inaasahang nangyari kahapon, daw ang intention nga natin, kaya natin in-upload yung reels na yon, tsaka yung video na yon dito sa YouTube, is to gain engagement, syempre. Tsaka, Ito ang problem kasi kung ang motivation mo talaga ay engagement lamang. Mababawasan ng quality. Hindi ko sinabing mataas ang quality ng mga videos ko, pero ako naman kasi hindi ko inaano yung engagement na yan. Kaya napapansin yung bababa ng views ko, di ba? Kasi ang sasabihin ko dito, yung talagang gusto ko at pinag-isipan ko talaga. Kasi kaya minsan may mga hindi pumapabor sa akin, valid naman 'yon. Hindi naman nila, kaya nga 'di ba ang pinupuna na lang sa akin yung pagsusuot ko ng maskara, 'di ba? hindi yung punto ng sinasabi ko kadalasan. Meron naman diyan nagki-criticize do sa mga sinabi ko, pero kadalasan ang sinasabi, nakamaskara ka, tanggalin mo, 'di ba? Yung pagkakaroon kasi ng engagement kasi, pag yun na naging motivation mo, whether positive or negative, magfe-fail talaga yung i-upload mo. Ano kasi ang consequence nun eh. Mataas kasi. Iba kasi yung organic yung pag ano ng engagement mo, paglaki. Yun ang kadalasan nagiging successful pag organic, yung natural, yung hindi, yung let's say halimbawa, sumayaw ako dito. Wala lang. Sumayaw. Kayo, nakyutan kayo doon sa sayaw ko. Dumami ngayon ng engagement. May mga nagagandaan. Ay, ang cute ng sayaw mo. 'Di ba? Yung iba naman, para kang tanga dyan sa sayaw mo, mukha kang gago. Nagkakaroon ng engagement. Pero hindi mo sinadya yung ginawa mo na yon. Parang out of nowhere lang yon na ganyan ka lang ng konti. Nag-viral. Mas maganda yung natural na engagement na yon kaysa yung pipilitin mo na makakuha ng reaction. 'Di ba? Yung sasabihin mo lang, kadalasan kasi ang nagfi-fail na ganyan katulad do sa Sampaguita Girl, hello mga utak teleserye. 'Di ba? Yung pinanood yung hindi na nag-isip yung iba. Ang gusto nila, mahalin agad sila yung mga vlogger na kumampi doon sa bata. Iniisip nila kasi unang kagat kasi ang kakampihan kasi ng mga tao yung yung Sampaguita Girl, tama? Kasi nga siya yung nabiktima doon eh. So yung mga vlogger, ay kawawa naman talaga, kailangan matanggal sa trabaho si security guard, bla 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 bla. Eh dumating yung time na nung nagka-imbestigahan, ang dami palang kasinungalingan ng Sampaguita Girl. Biglang bumaliktad ang mundo. 'Di ba? So sila Rosmar nga hindi na narinig eh kung anong ginawa, ano ba talaga ang plano niya doon sa bata, biglang nanahimik na lang bigla eh. 'Di ba? Ano pa ba ang follow-up doon? May follow-up pa ba kay Rosmar? Wala na, 'di ba? Tapos yung mga madidiskarte na vlogger saka lang umatake nung tiningnan muna yung bawat sitwasyon. 'Di ba? Yung mga nauna agad na nagpasikat agad. Sino ba yung doon? Na magpapadala daw ng tulong? Si Merck yata magpapadala ng tulong sa Sampaguita Girl. Si hindi rin nag-isip si yung artista, yung si General Luna, kinampihan agad eh. OG Diaz din. Ang mali kasi doon, minor yung bata. Hindi na nga minor, di ba? Kaya pag ang hinabol mo agad kasi yung engagement, mataas ang chance na, meron naman nagsasuccessful, no? Pero mataas ang chance kasi na na mag-fail ka doon. 'Di ba? Kaya maganda talaga bago ka dumaldal, pinag-isipan mong mabuti. Although na kadalasan sumasablay pa rin, pero mas maganda kasi nauuna na pinag-iisipan mo muna yung sinasabi mo. heat check ba tawag? Para pag may kumontra man sa'yo, handa mong masalag agad. Hindi, ang pinagbasihan ko kasi ganito eh. Katulad sa akin, may mga kumukontra, sasabihin sa akin, ibig mong sabihin, walang credibility yung pag-iimbestiga ng pulis kay Sampaguita Girl? Naipaliwanag ko naman, talagang walang credibility. Una, sinabi nila 18 years old eh.
Tapos nung nagkaalaman, 22 years old pa. Di ba, men? Maganda kasi pag pinag-aaralan mo muna yung ano, madali mo madidepensa kapag may maraming nagalit sa'yo. of life. Kasi parang 2 buwan tayong hindi nag-upload sa Facebook. Hindi natin intention maka-offend ng community or maka-offend ng ibang tao. Kaya nga, yung mga nagbigay ng opinion na content creator patungkol dun sa statement ko kahapon wala tayong re-rebatan doon. Wala tayong re-rebatan doon kasi nga, unang-unang, intention natin, engagement, hindi maka-offend ng community or hindi makahanap ng kaaway or kadebate. Ang magiging resolution natin, na-figure out natin ano yung naging error natin. Ako ang naging error ko, bukod kasi sa gusto ko ng engagement, ang nagtulak din sa akin, trippings din talaga. Kasi lap trip sa akin yan Kung nakita ko na may mga hindi sumang-ayon dun sa result, tapos gagawin ko siyang video. Yun! Parang sampagita girl type, ano? Nung nakita mo maraming sumisimpat siya kay sampagita girl, kinampihan mo agad. So, parang ganun ang ginawa ni Ato. Nung nakita na maraming tutol doon sa pagkapanalo ni Josh Cullen, bumirada agad siya. 'Di ba? Lalabas ako doon, bang! Ang ganon, trippings lang. So, naging insensitive. Yun. Naging insensitive ako. Hindi ko na inisip kung may masasagasaan ba akong community or may ma-offend ba akong partido, diba? Doon sa gagawin ko. Basta, in-execute ko yung trip ko, which is mali. Sobrang mali. At doon, ito yung magiging biggest lesson na maibibitaw ko dito sa YouTube. Sobrang bigat na bigat yung karamihan dito. Pero ito yung isa sa mga pinakamahalagang sangkap din sa personal growth. Totoo naman yun. Kapag pasalamat ka, tsaka nakakahingi ka ng tawad. Sorry and thank you. Totoo naman yun. Kaya lang syempre, 'di ba? Dadating ang time, maghihil din naman yan, yung mga na-offend mo. Ngayon, i-take mo muna siguro yung hate, na mo. Dumadaan naman talaga sa ganyan, sa ganyan. Importante humingi ka naman ng tawad. Depende na lang doon sa tao kung kailan ka mapapatawad talaga. 'Di ba? Minsan nga rabid yung yung mga supporter. Madami na ako na encounter na ganyan. Yung mga supporter ng mga tinatopic ko dito, katulad nila FLM. Grabe. Sobrang pa nga, dumadating pa nga yung time na ini-edit yung picture mo 'Di ba? Kaya nga ako nagmaskara nun Tapos minsan pinapahunting ka pa. Kasi yung hero nila daw, yung bayani nila, binabastos mo daw. Di naman nila naiintindihan na sinasabi mo lang naman yung totoo. 'Di ba? Pero dumating yung time na vindicate naman ako. Most of them kakampi ko na rin ngayon. Pero yung nangyari kasi kay Ato, hindi kasalanan yung inano niya hindi kasalanan yung kanyang kinriticize Kasi wala namang kinalaman yung nanalo doon. Pwede siyang gumanyan ganyan kung nandaya ng resulta yung kinriticize niya. Kung may anomalya, 'di ba? Let's say napatunayan na nagbayad yung si Josh Cullen para siya yung manalo ng award, pwede. 'Di ba? Pero kung dumaan naman sa prosesong at yun na nagresulta, nakaka-disappoint na hindi nanalo yung manok mo. Kaya lang kailangan nating tanggapin yun, 'di ba? Na baka naman talaga may nakita yung judges doon na nakarapat-dapat na siya yung manalo. Anyway, mga kababayan ko, so Ma'am Ashley Mendoza, ito na yung reaction video. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon. Bye.